Nadagdagan pa ang mga probinsyang nakararanas na ng tagtuyot dahil sa umiiral na El Nino. At sa halip na kumupana sa Mayo, posibleng tumagal ang epekto niyan ayon sa Pag-asa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Unang linggo pa lang ng 2024, pumasok na ang Cavite sa listahan ng mga nakararanas na ng tagtuyot o drought. Pasok dyan kung 3 sunod na buwan ng 40% na lang ng normal ang ulan o mas mababa pa. Pasok din dyan kung 5 sunod na buwan ng 80% hanggang 41% lang ng normal ang pagulan. At sa pagtatapos ng Enero, 14 na probinsya pa ang dadagdag dyan. Karamihan ay agricultural provinces sa Northern at Central Luzon tulad ng Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Cagayan at Nueva Ecija. Yung mga areas na already experienced dry spell during the past few months, siya yung pwedeng magtuloy-tuloy. Sa pagtatapos ng Pebrero, tinatayang aabot sa 27 probinsya ang may tagtuyot na magiging 44 sa Marso at magpipik sa 56 sa Abril. Ito rin ang posibleng magiging pinakamainit na panahon sa bansa, lalo sa Northern Luzon. Ang init unti-unti nang nararamdaman sa huling mga buwan ng 2023. As high as more than 40 degrees Sa dun maraming probinsya sa may parte ng Northern Luzon area. At kung noon tinatayang huhupang El Nino sa pagtatapos ng Mayo, sa pinakahuling pagtaya ng Pag-asa, posibleng ma-extend pa ito. Sasapat ba ang supply ng Angat Dam para sa Metro Manila? Sa ngayon ay kabilang pa ito sa mga dam na lampas sa normal ang level. Enough yung ating tubig para dito sa Angat despite na meron tayong El Nino. Yun nga ang sinasabi natin, ang very critical dito is pag nag-extend yung dry spell or drought after May or beyond May. Patuloy ang paalala ng Pag-asa na sa gitna ng lumalakas sa epekto ng El Nino, bantayan ang kalusugan at patuloy na magtipid sa tubig. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras.